Ayun oh. At kaya po ako masaya dahil tawag dito. Ini-imagine ko lang po pagbalik ko diyan sa Pinas ay magaganda na itong mga subscriber ko. Promise yan. At sisiguraduhin kong talagang hindi kayo magiging ordinaryo na, kundi mga mukhang prinsesa na kayo pagbalik ko. At itong mga lalaki naman, mga mukhang prinsipe na rin. Ayan. Ini-imagine ko po yun ha. Pagbalik ko dyan, so tingnan natin. At kung magiging totoo yung imagination ko, ay pagka hindi nagkatotoo, ay di wow. Di ba? Ganun lang yun. At ito yung napakahalagang imagination ko. Ito na yung napaka-importanting imagination ko. Hindi lamang po yung gaganda at gugwapo kayong lahat, kundi na-imagine ko rin po na parang hindi ko mawari na itong pagkabuhay ng ating Panginoon ay mukhang ibibigay na sa lahat ng mga subscriber ko yung biyayang lagi kong sinasabi na darating na sa inyo. Yung lagi kong sinasabing swerteng walang katapusan ang darating sa inyo, para na-imagine ko rin po na darating na sa inyo itong pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po talagang pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya ang ating bigay pagmamahal, ang ating dapat na isipin, pagmamahal sa ating kapwa-tao. At sinabi ko naman po sa inyo, huwag maging inggitiro at inggitira, dahil yan po ay naranasan ko mismo na panoong ako'y inggitiro pa, napakabigat ng buhay ko. At totoo po yan, at talagang hindi ko ma-imagine kung papaano ako nakasurvive doon sa matinding kahirapan, matinding kagutuman nung time na yon. Pero ang ang solusyon lang pala doon, tanggalin ko lang po yung pag-uugaling masama na pagiging inggitiro. Yun lang pala ang yun lang pala ang susi noon para dumaloy yung mga blessings na walang patid na ibinibigay sa akin ng ating Panginoon. Pero ulitin ko lang po yung madalas kong sinasabi dati sa inyo. Kung inyo pong balikan yung mga videos ko dyan, madalas ko pong sinasabi ito, na wala pong nakapagsabi nito kahit na sinong tao. Wala pong nakapagsabi. Ako lang po ang laging nagsasabi sa inyo. Na ano yung sinasabi ko? Kinakausap ko ang ating Panginoon na ang sinasabi ko lagi, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkos, idiretso mo nang ibigay yung mga dapat na ibibigay mo pa sa akin, ibigay mo ng diretso dito sa lahat ng mga subscriber ko. Sino po ang madalas makapanood nung lagi ko sinasabing ganyan? At tinigil ko lang po yun dahil nga may mga comment po dyan na yung lagi nagsasabi na lagi ko raw sinasabi yun na blessings na walang katapusan ay wala pa naman daw nangyayari. Sos Mariosip, iyan po yung sinasabi ko. Huwag po tayong maging negatibo. At doon na lang po sa pagsasabi ko ng Lord, stop mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin, bagkos idiretso mo nang ibigay lahat ng mga dapat mong ibigay sa akin na blessings dito sa lahat ng mga subscriber ko. Dahil madalas nyo rin pong naririnig sa akin na hindi ko na po kailangan ng pira kahit pa mabuhay ako ng another 1,000 taon. Sino nga ba? Mayroon po ba kayong natatandaan ng mga tao nagsasabing ganyan? Kung ito pong mga politikong ito, hindi po nila magawang sabihin yon. Bundat na itong mga animal na mga politikong ito. Pero,
tuloy pa rin ang pagnanakaw nila. Walang kasiyahan, walang kakontentuhan, walang kabusugan. Yun po yung sinasabi ko. Sa pagkakaalam ko, ako lang po ang may sabi niyan. Ako lang po nag-iisa na nagsasabi niya na tinatanggihan ko na yung lahat ng mga blessings na ibibigay pa sa akin ng Panginoon. Kaya, yun po yung ini-imagine ko ngayon sa inyo. Malakas ang imagination ko. Malakas ang kutob ko. Yung mga madalas ninyong naririnig sa akin na darating na sa inyo yung blessings na walang katapusan, parang yun na. Ito na yung mga nai-imagine ko ngayon. Maaring marami pong kaparaanan ang ating Panginoon. Marami po. Kung inyo po natatandaan pa rin yung sinasabi ko sa inyo, na noon, pagkatapos, noong matandang pinakain ko, kinabukasan lang po noon, mayroon nang nagsama sa akin. Isinama ako na para magbinta kami noong equipment na mga heavy equipment. Alam niyo po ba? Kung tutuusin, napaka-imposibleng maibinta namin. Dahil talagang napakadalang yung kumpanya na bibili ng heavy equipment na yun, lalo't segunda mano. Pero napakabilis naming ibininta. So ano pong ibig sabihin nung nagbinta kami noon? Natural po, nung naibinta namin, mayroon po akong commission doon. Di ba, kininto ko na po sa inyo. Nagtuloy-tuloy po yon hanggang sa na magkaroon ako ng kaunting puhunan, nakaipon ako. Bumili na rin po ako ng mga lumang bahay. Una, bumili muna ako ng lumang bahay. Pero sinigurado ko na titulado, siyempre. Tapos, pinaremodel ko. Binili ko lang po yun kung di ako nagkakamali, 300,000 ko lang nabili. Yung lumang bahay na yun. Tapos, ginastusan ko ng another 200,000. So, bali 500,000 yun. Ang gastos ko, yung pagkakabili ko at saka yung renovation ko, naggumastos po ako ng 500,000 lahat. Alam niyo po bang naibinta ko? 2.5 million. So, napakaliwanag agad na ang tubo ko, 2 million. Naikwento ko po yan. Kaya yung po sinasabi ko na yung mga blessings na darating sa inyo, hindi po literal na ibabagsak sa inyo ng ating Panginoon yung pira. Marami pong kaparaanan yan. Isa pa rin po ilang beses ko na pong kininto ito, pero marami pong mga bago ngayon, ay para po sa kaalaman ng mga bago, ay noong time po na yon, noong naghahanap na ako ng trabaho noon. Nung naghanap ako ng trabaho, alam niyo po ba, na doon sa kumpanyang yon, multinational, international po yon, na airline company. Alam niyo po ba na college graduate ang hinahanap? Yung time po na yon, nag-aaral pa po ako panggabi. Hindi pa po ako graduate. Kasalukuyan lang po akong, pero malapit na rin po yung gumraduate ako. Nag-aaral pa po ako. Pero ang requirements, dapat tapos ka. Alam niyo po ba, sa dami namin na nag-apply doon sa kumpanya na yon, lahat, tapos mga accountant, mga kung ano-ano, mga engineer, mga yung mga nag-apply, may mga mechanical engineer pa nga. Napakarami po, lahat po sila graduate. Ako po yung bukod tangi noon na kasalukuyan pa lang po nag-aaral noon. Pero, nung magpasa na kami ng biodata,
Kinabukasan, tinawagan ako na mag-report daw ako at i-interviewin ako ng manager, yung country manager. Actually, 5 kami na tinawagan. 5 kami ha. Marami kami nag-apply, mga nasa 20 yata. Tapos kinabukasan, 5 yung pinagre-report para interviewin daw ng country manager. Isa na po ako doon sa tinawagan. So ito, na-interview na lahat, yung mga 5, ako pa yung panghuli na na-interview. Tandang-tanda ko po yun eh. So nung ma-interview ako, sabi ko, nandoon yung, para bang ramdam ko, yung pagpintig ng dibdib ko, ramdam ko. So, lumabas yung supervisor at ang sinasabi, lahat daw ng na-interview ay mag-antay lang daw muna. Dahil i-announce na kung sino yung tatanggapin. Nag-antay po kami ro. At parang 2 oras yata kami nag-antay nung kami 5 na na-interview. Ito na nga po nung pinatawag ulit kami sa opisina ng country manager, ibinigay na po isa-isa yung mga application, yung mga biodata ng mga kasama ko. Bukod tangi yung akin ang hindi ibinigay. So, nung ibinigay na po yun, wala po kami ang idea kung bakit ibinigay nila yung binalik yung mga biodata. So, yung sa akin hindi binabalik. So, tapos pumasok ulit yung supervisor. So, sabi niya, so lahat po nung ibinalik yung biodata, pwede na po kayong umuwi at maraming salamat po sa pag-participate ng inyong kagustuhang mag-apply din sa aming kumpanya. Pero sa kinalulungkot po namin, naiisa lang po yung nakapasa, walang iba po kundi si Mr. Birana. Kaya, tandang-tanda ko yun eh. Yung bumang tipong iba po yung pintig kasi ng dibdib ko, iba. So yun po naging kasaysayan. Kaya ko lang po ikinikwento ito dahil po gusto ko lang pong i-highlight sa inyo yung mga kaparaanan ng ating Panginoon kung papaano niya ipadaloy sa akin lahat ng mga blessings na tinatamasa ako hanggang ngayon. Yun po ang ipinaparamdam ko sa inyo. Ngayon, nakapasok ako. Dahil nung makapasok akong ganyan, kininto ko rin po yung mga iba pa, mga napasukan ko habang, kasi ang hinahanap ko trabaho talaga, yung nakakapag-aral ako sa gabi. Yung mga ibang trabaho ko po yun doon, lahat po ng mga naging trabaho na pasukan kong kumpanya, nagtatagal lang po ako ng 1 buwan, antimano po napopromote agad ako. Either magmula ako sa pinakamababang pwesto, napopromote po ako supervisor after 1 month. After 3 months, after 4 months, na popromote po ako manager naman. Lahat po ng pinasukan kong trabaho, naging manager po ako. At dito nga po sa airline na ito, ikininto ko na po ito sa inyo, na wala pong mataas ang posisyon na ibang lahi, kundi lahi lang din nila. Halimbawa natin kung Saudi Airline yan, Saudi people lang ang magkaroon dapat ng posisyon ng matataas na yan. Halimbawa, managerial position, operation manager, country manager o ano pa man. Yan po yan. Hindi po sila nag-a-appoint ng ibang lahi. Sila lang din po ang mataas. Kung mga ibang lahi man po, nandun lang sa mga babang posisyon. Pero pinagmamalaki po ko pong sabihin na after 6 months ko nagtrabaho doon sa airline company na yun, naging operation manager po ako. At
hanggang sa nagtuloy-tuloy po ako. At wala po akong inaksayang oras. At nung pagka-graduate ko ng isang kurso, pinasok ko naman ang pagiging piloto. Nakatapos din po ako. At hindi lamang po ako accounting major, hindi lamang po ako commerce graduate, accounting major. Naging kwan din po ako. Electrical engineer din po ako. At naging chemical engineer din hanggang sa piloto. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo, marunong po ako mag-formulate ng lason o di kaya virus. Napakadali lang i-formulate yan. Lalo na kung ikaw ay chemist. Yan, mga chemical engineer, magkaka-combine yan. Napakadaling i-formulate yan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na hindi po literal na ibabagsak sa inyo ng ating Panginoon yung blessings para sa inyo. Marami pong kaparaanan. Maaring naglalakad ka lang dyan, nadapa ka, nung pagkadapa mo, yung dinapaan mo pala, mga alahas. Pira na pala. Ganun po, maraming kaparaanan. Mayroon naman po dyan yung naiinip na makatanggap ng blessings. Nung madapa, basag yung ilong. Ganun lang po yun. Siningit ko lang po yun dahil seryoso na kayo sa pakikinig eh. Siningit ko lang po yun dahil yun po ang totoo. Nangyari po. Ganun po yung ibig ko sabihin. So, kaya nga po, napakagaan yung dibdib ko. Nakampanting-kampanti ako. Pagbalik ko, magaganda na kayo mga subscriber ko. Mga gwapo na kayo. At baka sabay-sabay na kayo nabibiyayaan ng ating Panginoon ng walang katapusang biyaya. At dito naman sa mga politikong mga magnanakaw na ito, magkamatay na lang kayong lahat. Kayo ang tunay na piste ng lipunan. Kayo yung mga salot dito sa bansa natin. Kaya dapat mamatay na lang kayo dahil wala ka na kayong katigil-tigil sa pagpapahirap ng ating bayan. Yan po ang dapat sa inyo. Ngayon, sobra-sobra ang mga pinagnanakaw ninyo, pero hindi pa rin kayo naglulubay sa kananakaw. Tingnan mo yung kwan. Yung sinasabi kong congressman, dati, at ngayon naging governor sa Surigao. Yung naibangga niya yung kanyang motorsiklo na dinala dyan sa Manila. Yan po yung nagpatayo ng garahe na worth 2 billion. Tapos mga Ferrari, mga Porsche, mga kung ano-anong mga napaka mamahal na mga kotse niyan. Tingnan mo, hindi makontento ang hayop. Aywan ko lang ngayon kung ano nang nangyari, kung patay na ba yun. Yan si Pimentel. Hindi ko po alam kung patay na. Pero sana nga lang patay na. At para mabawasan na yung mga demonyo dito sa lupa. Anyway, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Dahil baka makahabol pa kayo dito sa blessings na padadaluyin ng ating Panginoon dito sa mga subscriber ko. Kaya kung gusto nyong madamay kayo sa babahain ng ating Panginoon ng blessings, mag-subscribe na kayo. Dahil ang lagi ko sinasabi rito, subscriber ko lang ang dapat na makatanggap ng mga walang hanggang biyaya na galing sa ating Panginoon. Subscribe na kayo. At dito naman po sa bagamat may mga namatay na,
ng mga ex ko. Diyan po, actually, 999 po yan. Sinasabi ko naman po yan. 999 na total ng ex-girlfriend ko. Yung iba po dyan nagkamatay na. Kasi, dahil nga doon sa mga pinalit nila sa akin, may mga sakit pala. Ayun, nagkagarapata ang mga, alam nyo na, yung mga pagong nila. Ayun, nagkandamatay. At yung iba naman, di ba sinabi ko naman nung nakaraang Pasko, nakaraang bagong taon, nandyan sa nandito yan sa akin dati, yung mga iba. Tapos ngayon, nung napapansin ko, ay dinadaan-daanan lang yung mga post kong post kong story at saka yung post kong reels. Dinadaan-daanan, hindi man lang makapag-like. Pero kung makapanghingi, wagas. Ayun, di ba? Ganon ka kwan itong mga ex ko. Ganon katitindi itong mga ito. Nako, sabi ko sa inyo, nilayasan nila ako, nakipag-break sila sa akin, naghanap ng iba. Tapos nung nagkasakit sila, na-confine sila sa ospital, ako ang tawagan at ako magbabayad ng ospital. Ako naman, wala namang problema. Tapos nung nagkamatay sila, ako pa rin ang nagpalibing sa kanila. Tingnan nyo. Tapos, yung ibang nabubuhay, walang ibang ginawa kundi magpasaring, humingi ng diretsahan, na ang sinasabi, wala daw panggatas ng mga anak nila. So, ang ginagawa naman ng sekretary ko, pinapadalhan. Pero, yung mga yan, sabi ko nga, di ba sinabi ko, mismong kakilala ko, hindi magawang i-like, hindi magawang i-heart yung mga reels at saka mga story ko. Pero, sabi ko nga, kung makapanghingi ng panggatas ng mga anak nila, hindi lang panggatas ng anak nila, pangsaing na rin nila, wagas. Hindi ko naman sinasabi ito para manumbat, hindi po. Kaya lang, siyempre, kayo nga, wala pong pagkakaiba ito doon sa kwan eh. May tindahan. Ikaw may tindahan ka. Sige, ikaw, ilalagay kita rito sa pwesto. Ikaw, may tindahan ka. Makita mo ngayon yung mga kapitbahay mo, nagbibilihan sa kabilang tindahan. Tapos pag wala silang pira, sa iyo mangungutang. Di ba? Di ba napakasamang ugali? Yun yung sinasabi ko. Inggit. Kaya hindi magawang i-like o i-heart yung story ko. Yun ang sinasabi ko. In-example ko doon sa tindahan. Kung walang pira sa iba, ay sa doon mangungutang. Pero may pira doon sa iba bibili. Napakasamang ugali. Anyway, hindi ko po panunumbat yun dahil ako naman, kung nanunumbat ako, kinikwento ko lang po na matapos silang maghanap ng sakit nila sa ibang lalaki, pagka nag-hospital sila, ako ang pababayarin, hihingi sa akin. Siyempre, hindi mo naman matanggihan, tao rin yan eh. Tapos nang mamatay, sa akin pa rin hihingi ng pampalibing. Pero hindi ko po sinusumbat ito. Sinasabi ko lang po, dahil nakakaasar lang. Dadaan-daanan mo yung reels ko, dadaan-daanan mo yung story ko na hindi ka man lang nag-react. Kaya sinasabi ko, maganda pa yung ibang tao eh. Yung ibang tao na hindi ko kakilala. Abay, tatlo-tatlo pa, apat-apat pa yung heart. Di ba? Talagang nakakakwan. Nakakadurog ng puso yung mga hindi mo kilala tapos sila pa ang nagbibigay sa iyo ng importansya. Kahit kailan, itong mga kwan ko, itong mga naging ex ko ng 999 yan, hindi man lang nakapagsabi ng gwapo ko. Pero, itong mga hindi ko kakilala, grabe kung wagas kung makapagsabing gwapo ko. kaya tuloy na naliliit ako dahil hindi naman talaga ako gwapo. Kunti lang. Ay, nako, mahaba na tayo. Sige, sa lahat po ng mga subscriber ko, inaasahan ko at umaasa ko
na ngayong pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, ibibigay na ang biyayang para sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.